Blessed may the worship of our Lord Jesus Christ. The church of the living God. Christ is the answer. Community. Christ is the answer. Every town, every barangay, every city, every province, and every nation. Shout, Christ is the answer. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased with the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not here. Our God is not here. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Africa. Over Australia. Over Antarctica. Over Canada. Over Europe. Jesus Christ. The God of the living God. Is Lord. All over the world. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Sabihin mo siya katabi, I'm glad you are here. God bless you are here. Amen. Hindi po tayo mo yung kamaan habang inawit po natin awit dito. I'm glad you are here.
manang magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. I'm trading my sorrow and trading my shame. I'm ready.
And our hope is in the Lord. Our strength is in the Lord. Hallelujah. Truly, Panginoon, kayo lamang, O Diyos, ang siyang mapurihan. Sa lugar na ito, wala na pong iba, O Diyos. Wala na pong iba, kayo lamang. Ang ilang Diyos, Ama, Panginoon Jesus, ang banal na Espiritu. Sa inyo, ang lahat ng kapurihan at pasalamat, O Diyos. Hallelujah. Let's worship the Lord with our heart, with all our soul. Oh, Jesus, oh, the King of Kings, oh, the Lord of Lords, we praise you. Our help in times of needs, Lord. And you are the hope that will lead us on. Amen. So we sing the song. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. And you are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. With all my heart I worship, and unto you I sing. Once more, you are the peace, and you are the peace that guards my heart, my help in times of need. And you are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all our heart we worship.
For you alone. Yes, Lord, hear the praises of your people. Worshiping your name. Shall we sing once again, For You Alone? For You alone deserve our glory. For You alone deserve our praise. Father, we worship and adore You. Father, we long to see Your face, for You alone deserve our glory.
that you deserve all the glory. You deserve all the praises because you are a magnificent God. Father God in heaven, through your Son Jesus, under the power of the Holy Spirit, we bless you, we glorify you. Salamat o Diyos sa araw na ito na kung saan niloob mo ng buhay ng bawat isa ay narito muli upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Bago ang lahat, dakilang Diyos, patuloy po kaming nagpapasaliksik, umaamin sa aming pong mga sarili na kami po'y nagkakasala sa inyong harapan, nagkukulang, nagkakamali. Ngunit sa oras na ito, Panginoon, kami patuloy na naniniwala at nananampalataya sa inyong salita. That if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us. Salamat o Diyos sa inyong mayamang habag at biyay sa buhay ng bawat isa. Salamat sa kalinisan, sa patawaran na ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya sa oras na ito, malaya kayong makakilos. Holy Spirit, guide us, teach us, lead us, Lord, sa breakthrough na ihanda ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Bless your people, bless your word, and even bless your son. We give you praise, Lord, and we give you glory. In Jesus' name, this we pray. And everybody will say, Amen. Sa pong mapagpalang umaga, kami po ay makakaupo sa presensya po natin ng Panginoon. Bago po kung magsimula, baka po may nakakita ng salamin ng anniversary natin. Nakawala po yung salamin. Pero hindi po hadlang ang salamin para po tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Muli sa pong mapagpalang umaga, alam ko sa buhay ng bawat isa, nandun pa rin po yung spirit ng joy sa ating pong mga puso, sa ating mga buhay. Sa tagumpay na ginawa ng Diyos sa ating po nakaraang 15th Thanksgiving anniversary. Amen po ba? Wala na. Amen! Sige po, palakpakan po natin ang ating pagkakas. So sa umagang ito, nandito po tayo sa culmination o closing, wrapping up sa buwan po ng November. Na kung saan meron po tayong tema, Breakthrough Hope That Endures. Sa atin pong WLT, meron po kaming declaration na mahaba pero very powerful. At dito po ako magsisimula. So, from revival to answers for a Holy Spirit breakthrough. Kung titignan po natin, yung bawat tema po ng past 3 years, napaka-powerful po ang dating, ang impact sa buhay po ng bawat isa. Revival. I believe in my heart na tayo po ay na-revive. Tayo po ba ay na-revive talaga? Hindi ko po kayo papangalanan, kilala niyo mga sarili niyo. Tayo po ba'y na-revive talaga? Lalo higit sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Tayo po ba'y nakatanggap ng mga kasagutan at katugunan sa ating pong mga panalangin? Imposible po na wala tayong natanggap. Sa duration po ng 1 taon na Christ is the answer, imposibleng wala po ni isang panalangin meron ng puso ng bawat isa na nakatanggap po nito. Meron tayong sa akin, in my point of view, meron tayong kapatid dito na marami siyang tinanggap na kasagutan sa kanyang buhay. Hindi ko na-mention ng pangalan. Ako, excited ako nung nakita ko siya. For so many years, di kami nakita. From Mangaldan National High School to Italy. Welcome, Sister Michelle. Kapatid ko siya ng Sister Michelle.
Sabi ni Sister Cathy, ka na nandun yung barkada mo. Okay na lang. Okay. So, revival to answers. Kung pagtutugtungin po natin yung revival at saka answer, anong susunod doon? Kasi sinagot ka. Na-revive ka, sinagot ka, nandyan na yung mga pambihira. Breakthrough. So all we have to do, hindi dinagdag po dyan, sa team po natin ng buong taon, Holy Spirit. So ano pong dapat natin gawin? Sinong nag-revive sa'yo? Sinong nagbigay ng tugon sa'yo? At sino din ang nagbigay sa'yo ng breakthrough? Holy Spirit. Sino po ang nag-iwan ng banal na Espiritu sa atin, sa kanyang mga disipulo, nung siya ay umakyat sa langit? It is Jesus Christ. Ay, lumalabo lang mata. Because of the revival that we go through, we receive answers. Answers to our questions, to our needs, and most especially and importantly, answer to our prayers. In that revival period, we have been made aware that we need Jesus. During our revival, pinaalala sa atin ng ating Panginoon na kailangan natin si Jesus. Ni isa sa atin, kung wala si Kristo sa ating pong mga buhay, yes, sabihin natin, mayroon tayong ini-enjoy. Pero pansamantala, yung mga ini-enjoy po natin sa ano. As a Christian, dapat po, ang focus natin ay yung eternal joy. Yung walang hanggan na kagalakan, which is matatagpuan lamang po natin sa presensya ng Diyos. Because of Jesus being the source of all answers, He is our blessed hope. Papasok po tayo. Hope that endures. The Lord Jesus Christ is with us in our period of revival, and at the same time, the same Jesus that gave us the answers, and is still the same Jesus Christ that will lead us, teach us, and guide us through breakthrough. In Hebrews chapter 13 verse 8, very familiar po tayo. Very familiar po tayo sa saying, Jesus is the same, yesterday, today, and forever. Ang asawa, ang kaibigan ay nagbabago. Ngunit si Kristo, kailanman ay hindi siya magbabago. Amen po ba? Praise the Lord. Huwag lang tayong magbago ng asawa. Yan. Breakthrough that endures. Ito po yung text natin sa buwan na ito. Romans chapter 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Without the power and manifestation ng banal na Espiritu sa ating pong mga buhay, baka hindi natin ma-receive yung breakthrough. Ang title po natin sa umagang ito, nirambal lamang po doon sa hope that endures. Enduring with hope and strength. Sa Tagalog po, nagtitiis ng may pag-asa at lakas. Ngayon, sa dami po ng pinagdadaanan natin, kailangan natin magtiis. We need endurance. Kailangan natin yung tatag. Kasi ang bawat isa, tignan niyo yung katabi ninyo. Kung hindi yan matatag, baka wala dito. Di ba ba? For the past year, maaaring nagtanong tayo, Christ is the answer, pero bakit ang daming dumating na mga challenges, pagsubok sa aming buhay?
sa aming family. Yan po yung mga pagkakataon na tinitest po tayo. Yun yung prerequisite ng breakthrough. Bago mangyari yung breakthrough sa'yo, kailangan meron mo ng ganito. Kumbaga, meron tayong parteng gagawin at pagdadaanan. If we really wanted breakthrough or Holy Spirit breakthroughs, we must endure every challenge. Kailangan po magtiis tayo. Harapin natin ang bawat pagsubok. Ang bawat challenge na ating kakaharapin. Hoping that God intervenes for a breakthrough. Tayo umaasa na ang Diyos ay mag-intervene, kikilos sa mga pagsubok na ito. Ang biblical concept po niya, enduring hope and strength are interconnected. Hindi po pwedeng maghiwalay yan. Yung enduring at saka yung hope at saka strength. Meron po silang connection. Not derived from human willpower. Hindi po yan nagmula sa kalakasan o kapangyarihan ng isang tao. But from trusting relationship with God. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagtitiis ng may pag-asa at lakas, kasama mo ang relasyon mo, dapat lalong lumalapit sa Panginoon. Lalong nagiging stronger yung relationship. Why? Bakit po? Kasi, kung hindi magiging matatag ang relationship, baka during the time na nandoon ka sa, nag-i-endure ka, baka bumigay ka. Baka hindi ka makapagpatuloy. Biblical hope is a confident expectation and assurance in God's faithfulness and promises rather than mere wishful thinking. Kumbaga, ang biblical hope mo, kasi grounded ka o kaya anchored ka sa salita ng Diyos. Dito ka. Kung naalala niyo po, lagi ko pong binabanggit. In every question that this word is asking, nandito po lahat ang sagot. In every stories na nangyayari sa mundong ito, nandito din po nakasulat ang mga stories na yan. So, ibig sabihin, dito tayo magtiwala sa kanyang mga salita. As a Christian, ano pong dapat natin gawin? Claim the promises. I-claim lamang po natin yung pangako ng Diyos sa atin. Kasi, ang pangako po niya ay talagang mapapangyari. All you have to do is magtiis. Endure. Kung hindi po tayo magtitiis, baka hindi po tayo makakaabot doon. Ano pong sinasabi ng Romans chapter 24? Matthew chapter 24 verse 13. Kung sino, tatapwat, kung sino makakapagtiis hanggang sa wakas, ay siya maliligtas. Kaya sabihin niyo po sa praise the Lord. Wala pa kami ng Panginoon. Kaya sabihin niyo sa kapatakan niyo, magtiis tayo kapatid. Gaano man katibay, gaano man kabigat, kailangan nating magtiis. Or, pagkatabi yung asawa mo, konting tiis pa. Or, tiis lang. Ayan. Bakit ko po nasabi na yung mga pangako ng Diyos ay hindi po wishful thinking? Ito pong mga dahilan. God is our source. Ang Diyos po ang pinagmumulan ng lahat. God is our source. Ibig sabihin, the primary source of hope and strength ay ang Diyos. Though, ang Panginoon, very resourceful yan. Gumagamit yan ng mga ibang tao, para tayo ay palakasin. Gumagamit yan ng iba para tayo ay bigyan ng pag-asa. We are encouraged to rely on His divine power. Kung kinikilala natin na siya yung ating pong main source, being the God of our source, is our source, kinakailangan tayong magtiwala sa kanyang divine power, sa kanyang kapangyarihan. God is our source. Again, susunod po, God is our strength. Meron tayo, sabi ko nga, kapag inaawit natin, God is the strength of my heart.
God is the strength. God is our strength in weaknesses. Kung saan tayo mahina, doon tayo pinapalakas ng Panginoon. Kaya lang, ang tao doon na, nangihina na nga, pinapahina pa niya ang sarili niya. Kailangan ko ng magtatapik. Bawat isa po sa atin, instrumento po tayo ng ating Panginoon para magpalakasan. Palakasin yung kapatid na medyo hindi po ako naniniwala na gagamitin tayo ng Panginoon para pahinain. Trabaho po yan ng kalaban. God is our strength in weaknesses. God's power is often made perfect in weaknesses. Doon natin makikita yung perfect na kapangyarihan ng Diyos sa mga araw, sa mga oras na tayo nanihina. Bakit? Doon tayo lalapit, dumipende sa Diyos na lumikha sa atin. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. But He said to me, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest in me. My grace is sufficient for you, says the Lord, and my power. Difficulties can be opportunities to experience God's supernatural strength. Yung pong mga paghihirap, pagdurusa, ito po yung mga oportunidad para ma-experience po natin ang supernatural strength ng ating Panginoon. Kaya lang kung minsan, in our point of view, sa mga paghihirap na yon, marami ang nagsasabing, pinabayaan na ako ng Diyos. Or, matanong na natin, natutulog ba ang Diyos? Kasi, yung mga times na yon, sa mga difficulties na yan, the days, hours, minutes, seconds na tayo ay down, matindi ang pag-kilos ng diablo. And that's the time, pag tayo nagbigay ng maliit na puwang during in our difficulties, ito ng pagkakakampo. But this time, ako pinananampalataya na dito, i-reveal sa atin ng ating Panginoon na during our difficulties, if we are encountering mountains, giants ng ating pong mga buhay, alalahanin lang natin, God is greater than these problems. Binanggit po yan ng 1 John chapter 4, verse 4. Greater is He who is in. Suffering with purpose. Ayan. Kaya tayo nagkakaroon ng pagdurusa. May purpose po yan. Bilang isang Kristiyano, ito po yung dapat nating gawin. Saliksikin natin kung ano yung purpose ni Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Bakit ka naging Kristiyano? Isa sa mga primary reason kung bakit tayo tinawag at niligtas ng Panginoon to share also the good news of salvation. Yun po yung purpose. Ang purpose ni Lord sa buhay ng bawat isa ay napakaliwanag. Ilang beses po nating napakinggan. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. A plans to prosper you. A plan to give you hope and a future. Trials and suffering are not seen as pointless. Hindi dapat natin tinitingnan na walang punts yan or walang, sorry si term, parang walang kwenta. Pero ito yung mga chances, ito yung mga pagkakataon na dito tayo nakapupulot ng mga aral para tayo maging mas matatag. Dito tayo pinapatatag ng Panginoon. Kaya bawat isa, mga kapatid, ito po yung challenge sa atin.
para hindi na po maulit ang mga problema ang nangyayari sa ating mga buhay na na-encounter. Mag-focus po tayo kung ano yung aral na gustong ituro ng pangyayaring yun sa atin para hindi na po ulit mangyari. Kapag napulot natin yung aral doon sa situation na yun, hindi na yan mauulit. Kasi napag-aralan mo na. Kumbaga, ito yung term natin, alam na this. Kasi napag-aralan mo na nakuha mo na yung aral na gusto ipakita kung bakit tayo pinadaan doon. Kanina nga po sa baba, may kausap ko yung isa sa mga delegate dyan. Kasi during the encounter, doon kami sa grouping, open forum, sabi niya, nandito na ako sa encounter, bakit di ko pa rin maramdaman ang banal na spirit? Hindi ako naman, I was silent. Bakit nandito na? Nakailang session na. Until sabi ko sa kanya, pinasa ko, for God's glory, baka hindi mo totally binukas ang puso mo. Bukas mo yung puso mo, then pagpunta natin, pagbalik natin sa hall, pakiramdaman mo, obserbahan mo sa sarili. Pumasok kami sa hall, kita mo na lang siya nandito. Nakita ko sa kanina dito sa renta. Naalala pa niya. So sa buhay po natin, mga kapatid, kung may pagsubok sa ating mga buhay, harapin po natin. Knowing na hindi po tayo nag-iisa. Kapag hinarap mo ang isang problema, 4 kayo na humarap. Sino yung tatlo? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung ikaw lang mag-isa na humarap doon, sigurado, wala kang breakthrough na matatanggap. Wala kang victory na matatanggap. In your own willpower lang. Pero kung nagdepende ka sa kapangyarihan ng Diyos, 4 kayo. Malakas. Tignan po yung lubid. Kapag isa yung lubid, madali lang mapikit. Madali lang maputo. Pero kapag ginamit mo yan, 2 o 3, mas madami ang pupulupot. Mas lalong mas madali. O tayo nag-iisa, laging nasa atin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Tayo laging malakas. Amen po? Kaya, enduring with hope and strength, ang pag-asa at lakas na bumula sa Ama, sa Anak, at higit sa lahat, sa banal na Espiritu. Trials and suffering are not seen as pointless, but as having a transformative purpose. They produce perseverance, which builds character, and character in turn strengthens hope. Romans chapter 5, verse 3 to 5. Not only so, but we also glory in our sufferings. We also glory in our sufferings. Oh, nagsasuffer ka, may pinagdadaanan ka, pero nandun yung glory. Amen. Nandun yung glory. Kasi hindi ka bumibitaw. Amen. Kapit lang. Because we know that suffering produces perseverance. Amen. Perseverance, character. And character, hope. In verse 5, and hope does not put us to shame. Ang pag-asa, hindi po niya tayo dadalhin sa kahihiyan. Hindi po niya tayo dadalhin sa kahihiyan. Because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has given to us. Nalala niyo po, iniwan ng Panginoong Jesucristo ang banal na Espiritu as an advocate sa buhay mo ng mga isa. Nasa atin po yan. O kung ano pong meron tayo, di ba, kailangan natin gamitin. O, winter. Di ba, pag winter, pag summer, wala yung mga jacket natin, hindi natin ginagamit. Kasi, mayroong proper timing na dapat gamitin ng mga bagay. O, ngayon, winter, nagja-jacket tayo ng mga makakapal, mabibigan. Kung during the winter time ay tayo naka-t-shirt lang, medyo magpa-check up na. Baka may tama na yun.
Enduring hope and strength, interconnected. Biblical hope is confident expectation and assurance. God is our source. God is our strength in weaknesses. Difficulties can be opportunities to experience God's supernatural strength. Suffering with hope, an anchor for soul. Ito yung angkla ng ating kaluluwa. Hope in God is described as an anchor for soul. Kumbaga yung pag-asa, yung umaasa ka, naka-anchor sa Panginoon. Hindi ka umaasa sa ganito. Lalo na yung kwento na tayo mga elementary. Umaasa siya, nababagsak yung bayabas. Nandun siya sa ilalim ng puno ng bayabas. Nakahiga, nakanganga. Ang tinanggap niya, nganga. Inunahan siya ng ibon. Baka po yung kinain ng ibon, yung bayabas, baka yung nakantay siyang nakanganga ay yung galing na sa ibon. Mga kapatid, ang pag-asa dapat nakatuon sa Diyos. Kapag umaasa ka sa mga kapatiran, ito na, umaasa ka sa kapatid mo, sa asawa mo, baka ma-disappoint ka lang. Baka hindi ka mapagbigyan, ma-disappoint ka lang. Pero, kapag tayo ay umasa sa Diyos, expect the unexpected. Breakthrough ang mangyayari. Amen! Ayan, sige po, papasok na po tayo sa ating pong katuruan. Introduction po, no? Kalahati na. Ayan. Ang text po natin, Isaiah chapter 40 verse 31. Very familiar po sa atin. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Enduring with hope and strength is what we need. Ito po yung kailangan natin sa panahon ngayon. Without endurance, we will not reap the great and mighty things that God has in store for us. Hindi natin naanihin yung mga magaganda at dakilang bagay na inilaan ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat, kung hindi tayo magtitiis ng may pag-asa at ng may lakas. At not only amazing, great and mighty things, it is also beautiful, wonderful, and amazing things that were being prepared for all of us by our Almighty God. Kaya, mga kapatid, tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang. Meron pang 15 minutes, tiis-tiis lang. Enduring with hope and strength. Dalawang bagay lamang po ang ating pong tatalakayin dito. Una, we will reap great and mighty things. Kapag tayo'y nagtiis, if we have that endurance, tayo ay aani. Amen. Anong aanihin natin? Yung mga dakila at magagandang bagay na i-prepare, inihanda ng Diyos sa atin. Galatians chapter 6 verse 9. At the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Doon po sa dulo, ano pong sabi niya? If we do not give up. Lahat po ng umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Mga kapatid, at the proper time. All we have to do is to rely on God's perfect timing. Huwag po tayong mag-aapura. Ang nag-aapura ay laging nagkakaroon ng aberya. We will reap. Mag-aani ka at mag-aani ka. Tiis-tiis lang. Kung ngayon ay mga pagsubok, ngayon ay mga problema, alangan namang buong buhay mo na. Ikaw ay nagkakaroon ng pagsubok at problema sa buhay. Always remember, mga kapatid, after a heavy rain, in comes the rainbow.
Pansin niyo po, pagkaroon ng malalakas na ulan, kinaumagahan mayroong rainbow at sumisikat ang araw. May awit, maraming mahadlang. Kung maraming hadla at maraming mga problema, anong dapat natin gawin? Magtiwala. Manalig. Have the endurance to face anything with trust and confidence, and most especially love God above all. Have the endurance. Kailangan po meron tayong tatag at tibay na harapin ang anuman sa ating mga buhay na nandun yung pagtitiwala, kumpiyansa, at higit sa lahat, yung pagmamahal natin sa Diyos. Babalikan ko po, He is our source. He is our strength. Ang hinihiling lang sa atin ng Panginoon kung titiis lang, anak. Antayin mo yung proper timing ko. At mag-aani ka. Aanihin mo. Sa isang farmer po, how many days po para po mag-antay siya para siya bago siya mag-ani ng kanyang palay? 3 months? Tama po ba? Within the 3 months, kung wala kang ginagawa, anong aanihin mo? Baka mas madami yung damo kaysa dun sa palay doon sa bukid. So marami din tayong ginagawa during the time na mayroon tayong may mga kinakaharap tayo, mayroon din tayong dapat gawin. Mayroon ka na kinakaharap na problema, pinababa mo pa yung moral sa sarili mo. Nawawalan ka ng esteem. Hindi mo man lang ma-encourage ang sarili mo. O baka mamaya, inaantay mo yung encouragement ni sister or ni brother. Mga kapatid, tandaan po natin, ang unang mag-encourage sa sarili natin ay tayo mismo. Kahit anong gawin ni brother, kahit anong sabihin, i-advise ni sister, kung ikaw mismo hindi mo gagawin, tutulungan ang sarili mo, baka walang mangyayari. Baka sila pa yung mapasama dahil hindi ka natulungan. Have that endurance. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. No eye has seen, no ear has heard, and no mind has conceived. I could have imagined what God has prepared for those who love Him. Do you love God? Amen. Do you love God? Amen. Do you really love God? Amen. Nalala ko yung ako, Brother Lee. Do you love God? Ang pagkaunawa na, Rab. Ang sabi naman nung bumunot na siya. Nagbigay. Kasi yung pagkaunawa niya, yung love, Rab. Akala niya ninanakawan niya ang Diyos, kaya bumunot siya, nagbigay ng offering. Kasi akala niya pinapatamaan na siya yung nagnanakaw. Mahal natin ang Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, aanihin natin yung mga hindi pa natin nakikita, hindi pa natin napapakinggan, or hindi man lang sumagi sa ating isipan ng mga blessings. Yung mga blessings na tinatanggap natin ngayon, baka po wala po sa 10% ng mga magagandang bagay na inilaan ng Panginoon sa atin. Basta ang gagawin lang natin ay mag-endure, magtiis, na umaasa sa Kanya at sa kalakasan na nagmumula sa Diyos. Number 2, tapos na tayo, sayang, mabilis tayo. Focus on Jesus, our breakthrough hope. From Genesis to Revelation, alam po natin na nandyan na po si Jesus. Hindi lang po binanggit ang kanyang pangalan as Jesus.
Kailan po nabanggit ang pangalan ni Jesus? Dito na po sa New Testament. Even in the Old Testament, ang nilagay po doon is Messiah, Savior. Doon po sa Isaiah chapter 9, verse 6 ba yun? Prince of Peace, Counselor, King of Kings. Yun po yung mga ginagamit. Until sa sumunod dito sa New Testament, bigyan mo siya ng pangalan. Jesus. Emmanuel. God is with us. Focus on Jesus, our breakthrough hope. Hebrews chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tumingin lamang po tayo kay Kristo. Kapag po tayo tumitingin kay sister o kay brother, baka hindi ka po magtuloy sa paglilingkod mo. Mga kapatid, ewan ko lang ako hindi po ako nanghahatol. Sa bawat Kristiyano na po pumupunta sa gawain, dapat po ang focus natin ay ang Panginoon. Ang puso mo, ang sarili mo, nagtatanong at inihahanda. Ano ang mensahe mo sa akin ngayon sa araw na ito? Mayroon ba akong enough capacity to receive yung inilaan mo sa mapapakinggan ko sa araw na ito? Pero kapag po tayo nagpunta sa church na parang, matagal ko nang di nakita yung kaibigan ko. Baka pagdating mo doon, hindi mo nadatnan yung kaibigan mo. Na-disappoint ka ba? Pero kapag si Jesus, ang tinignan mo, ano mang gawin ng nasa tabi mo, kahit magtambling-tambling yan, daldal ng daldal, hindi ka niya malilista. Bakit? Nakafocus ka kay Jesus. So, pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoon. Every time na mag-attend po tayo sa gawain niya, focus lang tayo sa Kanya. Sigurado, yung mga magaganda na mga bagay nilaan niya, mararanasan niya. Romans chapter 8, verse 24 and 25. For in this hope, we were saved. Now, hope that is seen is not hope. Yung mga nakikita na pag-asa na nakikita, hindi yan yung tunay na pag-asa. For who hopes for what he sees? Tayo po, meron tayong kasabihan, to see is to believe. Tama mo? To see is to believe. Eh, paano yung bulag? Paano niya paniniwalaan, hindi naman niya nakikita? Yan po yung patunay na ang pag-asa dapat nakapokus sa hindi nakikita. Sino pong nakakita sa Diyos? Wala po, di ba? Pero nung tayo ay nandun pa sa lumang pananampalataya, araw-araw natin nakikita. Nagigets niyo po? Araw-araw mo nating nakikita. O kaya araw-araw din nating hawak, nasa bulsa. Ano po yung indication nito? Ito pong sinasabi ko ngayon. Na ang pag-asa dapat nakapokus sa Diyos. Hindi sa nakikita. In verse 25, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Nandun ulit sa dulo. Patience, mapagpasensya, mapagtiis. Kung ang kapatid ay medyo makulit, unawain mo, kasi makulit na eh. Pagpasensyahan mo. Mayroon po tayong kasabihan ulit, na kapag binato ka ng bato, batuin mo din ng mas malaking bato. Ang puntos po nun, kapag siya ay galit at galit ka din, siya ay makulit at makulit ka din, makulit kayong dalawa. Hindi kayo magkakaroon ng kaayusan. Focus on Jesus meaning
He is the center of interest or center of activity. Siya lamang po pinakasentro, wala nang iba. For God's glory, mayroon tayong mga kapatiran dito sa Delcano. Every time na mayroong pagtitipon, laging nauuna ang Word of God bago yung PHP. Puro hangin na ang dala. Word of God first, then after ng Word of God, sharing. O yan, pwede na kami magkwentuhan, pwede na kami magkwentuhan. Kasi in every activity, lalo tayong mga Kristiyano, dapat ang una at nalakalagay sa sentro lagi, si Jesus, ang kanyang mga salita. Kapag ang pagtitipon ay nagsimula sa hindi tama, walang patutunguhan ang pagtitipon. Focus unto Jesus, meaning He is the center. Jesus, our breakthrough hope. This signifies that faith in Jesus provides the strength to overcome challenges. Ano pong indikasyon ito? That being Jesus our breakthrough hope, yung pananampalataya natin sa Kanya, ito yung magbibigay sa atin ng lakas. At ang lakas na ito ang ating gagamitin to overcome challenges. Sabi ko po kanina, kung nang manggagaling lang sa sarili nating lakas, din natin kaya. Limited po ang source ng power natin. But if we are with God, lahat ng lakas na mayroon ay magagamit po natin. Faith in Jesus provides the assurance that God's promises are true. Nagbibigay ito ng kasiguruhan na ang pangako ng Diyos sa atin ay totoo. Dahil po, ang tinanggap natin na Kristo, the Jesus Christ, the same Jesus Christ that we receive as our Lord and Savior, He is true. Bakit ko po nasabi ito? Tunay po siya sa kanyang mandato. Ipinalagdala siya, isinugod. Alam niya na siya ay mamamatay. Pero tuloy-tuloy pa rin siya. Ngayon, ang tanong, alam mo na ikaw ay mamamatay, magtutuloy ka pa rin ba? Now that we are a Christian, meron na tayong pananampalataya. Alam mong sa susuungin mo ay maraming mga tutuloy ka pa ba? The question remains a question. The answer comes from you. Ang kasagutan po niyan ay maggagaling po sa atin. Hindi naman pwedeng sabihin ni Kuya dito, sige, tuloy mo lang, may faith ka naman. Tama po? So, sa buhay natin ngayon, kung talagang nais natin mag-focus sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod, kinakailangan po siya po ang laging sentro. Yung pananampalataya po natin must grow deeper, 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 and deeper. Faith in Jesus provides the power to live a life filled with purpose and victory. Power ulit. Kalakasan na mamuhay, na mabuhay ng may buhay. Mamuhay ng may buhay. Na punong-puno ng layunin at tagumpay. Sino pong nabuhay dito na walang purpose? Sinong nabuhay sa atin na walang layunin? Ay sabi ko nga, nung kami, for God's glory, kung kami po'y nasa DepEd, meron tayong mga objectives or layunin. The students should be able to understand and explain. Tayo din po, kinakailangan. As a Christian, kinakailangan maunawaan natin ang purpose ni Lord sa atin kung bakit tayo natawag na Christian. Wala pong makaka-discover niyan, hindi ang kapatid. Tayo po mismo. At madi-discover lamang natin ang purpose na yan if we keep on focusing to
to Jesus. Focus to Jesus. Claim the promises of God through Him. Surely, mayroon po tayong buhay na punong-puno ng layunin at kaluluwa. Jesus, our blessed hope. Titus chapter 2, verse 13 and 14. Patapos na po tayo. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Doon sa dulo po, meron pa tayo nun? Meron pa po ba tayo ng eagerness to do good? Jesus, our blessed hope. Ang verse na ito, i-encourage po niya tayo as believers to look forward to the second coming of Jesus Christ. I believe in my heart, yun po yung focus natin ngayon. Naalala niyo po nung anniversary natin, ano ba yung title? The End Time Mission of the Holy Spirit. Hindi po mapapangyari ang end time mission of the Holy Spirit kung hindi po tayo mag-focus tuloy po. At ang bawat ninanais ng isang mananampalataya ay yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kung hindi man tayo umabot sa kanyang aktual na muling pagbabalik, at least yung mga buhay natin, alam na natin na tayo ay mapapasama sa unang itataas. Kasi po yung mga nauna na, sila yung unang ikukunta. Check niyo po ako kung yun. The second coming of Jesus Christ referred to us as the blessed hope and glorious appearing. Ito po yung titles. A call to live in anticipation of the future glory of God and Savior of our Savior Jesus Christ, who will redeem and purify His people. Jesus, our blessed hope. Lastly, Jesus Christ, our living hope. Sige po, palakpakan po natin tignan po natin itong lyrics dito. How great the chasm that lay between us. Yung music team, pwede na po tayo. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name. And spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished. The end is written. Jesus Christ, my living hope. Kung titignan po natin yung dalawang bagay, we will reap. Tayo po'y mag-aani. Then sa pangalawa, focus on Jesus. So umagang ito mga kapatid, tayo po'y nagpunta with expectations. Na tayo tatanggap ng mga pambihirang atibay, pambihirang pagkakala. Dahil nandito po sa temang breakthrough. Mayroon pong mga prerequisites na nabanggit po natin kanina kung tanakot po natin. May mga bagay po tayong dapat gawin para po tayo umani ng mga dakilang magagandang bagay. Mayroon po tayong mga dapat gawin at ihanda sa ating mga sarili. Hindi na kailangan natin mag-focus sa ating Panginoon Jesus. Being
our breakthrough hope, our blessed hope. Pwede pa natin ilagay, my only hope. Parang awit yun ah. And then, most especially, Jesus Christ, our living hope. Tayo po natin ito ngayon. At sama-sama natin awitin. Habang nag-prepare po ang music. Sa ating po conclusion, sabi po niya dito sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Praise be to the God and Father of all of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope, through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Babalikan ko po yung awit. How great the chasm that lay between us. Sino po yun? It is Jesus Christ. Hallelujah. Saan yung Hindi po natin naawitin. Babasahin po natin ng dahan-dahan. Sabi po niya dyan, Hallelujah. Praise the one
who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Sa chorus po na ito ng awitin ito, mayroon po tayong isang salita na mabubuo. Ano po yun? Breakthrough. Yun po yung breakthrough, yung dakilang bagay, matinding bagay na tinanggap mo, tinanggap ko at tinanggap natin lahat. Yung breakthrough na yan, we have been set free. Tayo'y napalaya. Sa breakthrough na yan, nawala na yung pagkahawak sa atin. Pag-uhod sa atin ng death. Sa breakthrough na yan, all the chains are broken. Sa breakthrough na yan, we receive salvation. At sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon Jesus. Ang mga bagay na binanggit po sa awitin ito, yan po yung breakthrough na nakalaan sa buhay ng bawat isa sa atin. So, sa oras na ito, and beyond, all we have to do is panghawakan natin itong mga breakthrough na ito. Na pagkakaroon tayo ng lakas, pag-asa, at yung buong pusong pagtitiis para matiyanin po natin, mapanghawakan natin ang breakthrough nito. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. We give you praise, Lord. We give you glory. Thank you for the breakthrough. Thank you for the salvation, deliverance. Hallelujah. Salamat, dakilang Diyos, sa umagang ito. Banal na Espiritu, salamat sa pagsama at paggabay niyo po sa amin. Ang pagbibigay niyo sa amin ng kaunawaan. Ang pagbibigay niyo sa amin ng endurance, pagtitiis, upang aming makamtan ang breakthrough nito. Even beforehand, Lord, the day that we receive you as our Lord and Savior, nagkaroon na po ng breakthrough ang aming pong mga ang kailangan po namin gawin. Salamat, Panginoon, sa muling paalala niyo sa amin. Na kung kami magkakaroon ng endurance, kami po'y mag-aani ng tagumpay. At kapag po kami laging nakapokus lamang sa inyo, lahat ng mga pagbiirang bagay na nilaan ng aming pong malakas. Maraming salamat sa pagsama niyo sa aming pong sa umagang ito. Sa bawat buhay na dito na itinaranas niyo, pinakita niyo sa kanila ang breakthrough na mayroon ng bawat isa. Salamat po Diyos sa iyong mensahe. Salamat sa inyong mga sagot.
give you praise, Lord. We give you glory. In Jesus' name we speak. Amen. So, bago po tayo yung ating sinta, si Ate Sinayda. Ito Sinayda. Ito ba namin po mga tindahan, kasama po yung kanyang pinsan. Kasi Michelle, ang nakagaw dito sasamahan ni sister mo. Para mo atin. Hallelujah. Kaya natin sa lahat po. Welcome po sa family ko. Welcome po sa Jesus Church. Hindi po ito aksidente. Hindi dahil po ito ilang sa inyo ng pinsan. Hindi dahil Michelle ay from Philippines to Barcelona to Italy. Ito ay dahilang plano po ng family ko. Kaya nasabi ko po kanina, ay mga prayers natin. So dito po sa Jesus Churches, hindi po namin pinataas ang religion. Ang lagi po namin ipinopromote ay relasyon. It is our relationship to our Creator, Jesus Christ. Although ang religion po ay maayos, maganda. Pero when it comes to salvation, wala pong magandang ang religion. Maraming nagsasabi, sumali kayo sa amin, kayo naliligtas. Sa atin, dito sa Jesus Churches, ang lagi lang namin pinopromote. Receive Jesus as Lord and Savior. Manampalatay at tiwala sa Kanya. Mamuhay ka ayon sa Kanyang pamamaraan. Yun po maliligtas. Ang baptisa ko sa amin, hindi namin po kaya kayo liligtas. Even our spiritual leader, hindi po kayo liligtas. Yung relationship sa tatanggapin dito, yun lang po pagliligtas sa inyo. Sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng mga plano at gawa ng kaaway. So, gaya ko na sinabi ng Acts chapter 4, verse 2. There's no other name given under heaven and above the earth. That's what I'm going to It is only in the name of Jesus Christ. And then sa John chapter 14, verse 6, sabi po niya, I am the way. Si Jesus mismo nagsabi sa niya, I am the way. Tatagdan ako. The only way. The truth and the life. No one comes to the Father except me. In John 3:16, for God so loved the world. Ang Lord po kasama po kayo doon. Hindi lang po kami ang minahal ng Diyos. Kung napasin ko kanina, sabi ko po, isa sa mga may reason kung bakit tayo tumanggap as kay Lord Jesus ay para kami pipin po natin o sharing the good news. Ito po yung nangyayari. Kami po, sinishare po namin yung magandang balita ng Diyos. Na ito ay makakatpon lamang kay Jesus. So kayo po, kung kayo po ay willing na tanggapin si Jesus, hindi pong GIL, ang Jesus as Lord and Savior ng inyong buhay, pwede po namin kayo ilig sa isang message pa na. Sa pulis po, pag sinabi ng pulis, tigil, taas ang kamay. Iba po yung hinahapon ng taas ng dalawang kamay. At kapag hindi ka nagtaas ng kamay at umaksyon ka ng mali, meron silang mandato, pwede ka nilang panilin. Dito po, isang kamay lang po ang itataas natin bilang tanda ng ating pagsuko at pag-amin sa ating mga sarili na tayo walang magagawa kung walang Panginoong Jesus. Ito po yung makikita natin. So, yung piling po, taas po yung kainin. At hinilin po namin kayo sa nagsintong namin na ang kanin po ninyo, sundan lamang po ninyo ang kanin ninyo. Hallelujah. Dakilang Diyos, Dakilang Diyos. salamat sa araw na ito. Sa araw na ito. Na itinakda mo Nakinakdang upang ikaw ay makilala ay makilala ng lubusan ng lubusan at higit sa lahat. higit sa lahat Hinahayaan kita, na nangyayari kita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, na kumilos kumilos sa aking buhay. sa aking buhay.
Tinatanggap ko Tinatanggap ko na ako'y makasalanan. na ako'y makasalanan. Salamat Salamat sa iyong mabagatiyan sa mga biyaya at higit sa lahat. at sa lahat. Salamat Salamat sa iyong pagmamahal. sa iyong Ang pagmamahal higit at higit na ginawad mo na ginawad mo sa akin. sa aking buhay. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa oras na ito, sa oras na ito, pinapapasok kita pinapasok kita sa aking puso, sa aking puso, sa aking buhay. sa aking buhay. Ikaw na maghari, Ikaw na maghari, ikaw ang manahan, ikaw ang manahan, ikaw ang magiging Diyos, ikaw ang magiging Diyos, at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng ating buhay. Maraming salamat. Maraming salamat. Dinanampalataya Pinanampalataya ng aking pangalan sa aking dahil pangalan mo isinulat dahil ito ang kasilan sa aklat ng buhay sa aking ng buhay dyan sa kanila. dahil sa kalaitan. Silyohan niyo po ito Kaya po ito ng inyong banal makapangyarihang dugo ang makamangilang dugo ang kaligtasan ang kaligtasan ng aking tinanggap ng ating tinanggap sa oras. sa oras na ito. Maraming salamat. Maraming salamat. In Jesus' name, Jesus name. amen. Pakibaba ng pinili, ako na lang po mananalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito sa buhay ng aming pong mga kapatid. Sa buhay po ni Sister Sinaida at sa Sister Michelle. Sa kanilang pagtugon sa inyong panyaya, sa pagtugon sa inyong offer sa kanilang mga buhay. Salamat o Diyos at kami na ng palataya na hindi ito yung simula, hindi din ito ang huli, na kung saan ang kanilang mga buhay ay patuloy na silang pagpapalaki. Sa kabuuan po ng kanilang mga pamilya, nandito man o nasa Pilipinas. Continue, Lord, na nandun lagi yung connection. Nandun lagi, Panginoon, the covering of the blood of our Lord Jesus Christ. Nandibon sa kanilang mga employer, trabaho, magiging trabaho. Lord, we believe na inihanda niyo po ito. Itinakda po niyo ito. At sa oras na ito, sa araw na ito ay panibagong breakthrough sa kanilang mga buhay. Maraming salamat. Continue to bless them exceedingly and abundantly beyond the expectations. Maging po sa lahat po ng nagkiyahin sa panalangin na ito, continue to bless each and every one of us. Even, O Lord, the family that we are representing. We give you praise, Lord. We give you glory. In Jesus' name we still pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. And we are blessed to be a blessing. Amen. Na lahat po tayo pinagpala ng Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay umawit sa ating Panginoon. Amen. Let us proclaim the victory. At ang taas, itanghalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah.
Ayan, bago na po tayo sa bahagi ng ating gawain ng pagbibigay. Amen. Ito po, usually ang ating text na binigay ng Panginoon, ang Malakay 3:10 po. Dalhin ninyo ang inyong buong-buo ang inyong mga kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang kasaganang pagpapala ko ang magturi at ang pala sa kanyang ganang salita. Amen. Pinakamag ko. Kung ngayon lang ulit ako nakakagod, ang tagal ko po nawala na. Alam ko ako, iba pa rin po yung talagang narito. Kaya po yung first time na parang bumalik ako yung first, lang po, kung hindi na napunta lang po ako dito yan, pag medyo nagdala na tayo sa pangasar eh. Minsan papadala ko pa kay Maylin. Pero, yung dating ko dito, sabi ko na, tuwa ako nung kasabahan, sabi ko, feeling ko first time na ako, tuwa yung mga, sabi niya sa akin, Mila, miss ka nila, sabi niya sa akin, linggo-linggo, tinatanong ka nila, tapos may sinabi siya mga tao na, pinuntahan mo ba sa tingnan, pinalak ba nila sa akin, everyday. Ito po talaga ay, kahit po ngayon, solo ang nanay ko, alam po kung kasama niya ba na last year, kaya pangakot ako, dahil doon po pinakot po natin na pamisa-misa sa camera at baka nga po, pero praise God po, salamat sa Panginoon. Kasi po, ito pong taong ito, una pa lang ng kinayo, talagang hindi na po maganda. Pero sabi ko nga, August na, sabi ko, breakthrough, year of the answered prayer. Pero bago po matapos ang taon, hindi. Ito pong taon ito ay taon po ng answered prayer. Ito talaga, salamat sa Panginoon, talaga po, hindi niya po kami pinabayaan. Kahit po itong patapos ng marami pa pong pagsugo. Pero may maganda po palang plano ng Panginoon. Sadya po ng Panginoon na hindi tayo pababayaan. Kaya po, salamat sa Kanya at salamat po sa buhay ng lahat hanggang ngayon. Talagang marami pa pong ginagamit ang Panginoon sa inyo hanggang ngayon na patuloy ang pangusta. Pag narito nga po, yayakap si nanay, hindi na po ako nakumusta nila. Si nanay, laging si nanay. Salamat po sa inyong buhay. At hindi pa man po Pasko. Kanina nagabot po sa akin ng Papasko. Ganyan po kabutin pa rin. Kaya po, kasi po yung pagbibigay, hindi po ito yung huling na hindi na pagbibigay. Ito po yung una nating gagawin. Ito po yung beginning ng pagsunod natin. Hindi po sinabing pag nagbibigay ka na Kristiyano, ito pa lang po yung una nating gagawin. Yung first step ng pagiging Kristiyano po natin ang pagbibigay. Dito po palang masusubok ang pagiging Kristiyano natin sa unang palakay ang ating po pagbibigay. Kaya po sabi nga po, subukin natin. Ang Panginoon kung paano po namin nasubukan yung hindi pa po, yung encourage namin. Subukin niyo po. Tanda-tanda ko po nung binabible study kami, laging sabi ni Pastor sa amin, subukin niyo po Panginoon. At talaga naman pong masusubok mo po ang Panginoon, hindi po kayo bibigay. Kaya po, salamat po sa Panginoon at yung pong mga hindi pa po na hindi po, ako po yung dalangin ko po ay subukan po ninyo at talaga naman po hindi lang po ako at hindi rin po mapapahiya kayo sa Panginoon na talaga naman po ang Panginoon po ay kung magbalik ay siksik, bibig na tumako. Dahil ito po ay sa Kanya, babalik lang po natin ang kaunting portion pero lahat po na meron tayo, maging ang hangin at buhay na ating hinihina ay galing sa Kanya, marangkad lamang po. Itong kaunting bagay na ito ay ibalik natin bilang pasasalamat. Kaya po sige po, itaas po natin ang ating mga kaloob. Amen, hallelujah. We thank you, Lord. We glorify you. Salamat po sa lahat ng pagpapalang ito, Panginoon, na nanggaling sa iyo, marapat lamang, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ito ng buong buo, Panginoon, at Panginoon, ikaw po ang magbibigay sa amin ng siksik, liglig at umaapaw. Damor po, Panginoon, na magbibigay kami sa iyo ay damor mo pong pagpapalang ng buhay ng bawat isa. Atin pa po mga walang kakayahan, Panginoon, mga wala pa pong trabaho, Panginoon, dalangin namin ay ikaw po ang mag-provide ng
magandang trabaho, malaking sweldo, Panginoon, upang magkaroon sila ng kakayanan na makapagbalik din sa iyo ng iyong mga kaloob, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ng maraming maging ang mga humahawak ng kabangyaman nito, Panginoon, ay tinataas po namin ang kanilang mga buhay, magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon, na mapangasiwan nila at mahawakan nila ang mga yaman mo na pinagkatiwala mo sa kanila upang magamit ng maayos sa iyong iglesia, Panginoon, at sa para po sa ikabubuti at ikalalago ng aming iglesia. Salamat po, Panginoon, ng maraming muli, Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Sa iyo po lamang namin binabalik ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Once again, a blessed Sunday morning po sa ating lahat. So, sa pagkakataon po ito, hindi po ako aawit. Amen. Since child po, mahilig po akong tumula. Kaya ngayon po umaga, gusto ko pong hamburgan ng ating Panginoon ng isang tula. Amen. So, yan po yung lyrics. Kung nais niyo po, sabayan niyo po ako. Amen. Amen. Hallelujah. Itong tulang ito ay para sa kagaya ko. Taong gustong mabago ang pagkatao. Baguhin at talikuran ang nakaraan. Nakaraang hindi na kailangang pahalagahan. Ganito ako dati. Lunes ng umaga, gigising sa kama. Bubuklatin ang cellphone kung nag-chat na ba si tadhana. Pero wala. Imbis na mag-pray muna, puro babad sa gadgets ang inuuna. Martes, inulit ang ginagawa ng Lunes. Cellphone pa rin ay walang kapares. Inulit na naman ng mag-Miyerkules, maging Webes at Biyernes. At sa araw ng Sabado, laging gustong umalis. Hanggang sa dumating ang araw ng Linggo, napagod na lang at tinamad tumayo. Kulang na lang, ipakaladkad sa iyo. Paulit-ulit na lang ang aking senaryo. Naging bulag ako sa makamundong bagay. Naniwala noon sa mga taong ang sabing maghintay. Malapit na palang gumuho at maglaho ang mundo. Kailan ko ba balak baguhin ang sarili ko? And now, ito na po ang tula ko. Tula ng isang Kristiyano. Minahal mo ako sa mga panahong kailangan ko ng pagmamahal. Minahal mo ako noong mga panahong kailangan kong umiyak at magdasal. Minahal mo ako sa mga panahong gusto ko nang sumuko. Minahal mo pa din ako kahit minsan na kitang ipinagkanulo. Ang pagmamahal mo ay sadyang walang katapat. Ang pagmamahal na sa akin ay bumuo ng pag-ibig na sapat. Hindi ka nagkulang sa aking Panginoon. Ang mga pangaral mo sa puso ko ibinaon. Ikaw ang tunay na dakila sa lahat. Kaya mong alisin ang mga sakit at sugat. Ang mga naranasan ko sa buhay, ikaw ang nagpatunay na kailangan ko ng kulay. Binigyan mo ako ng kabuluhan. Pinatawad sa aking mga nagawang kasalanan. Salamat, kasama kita noong mga panahong kailangan ko ng mga kapitan. Salamat dahil ikaw lang ang nais kong malapitan. At ngayon, sa pagsamba ay gusto kong ipagsigawan ang kabaitan mo at kaluwalhatian. Salamat dahil minahal mo ako ng walang kondisyon. Tinanggap mo ako sa hindi mapaliwanag na rason. Kinilimutan mo ang pagkatao ko noon, kaya itong tula ng isang Kristiyano ay pakinggan, dahil ikaw lamang ang tunay na Diyos at makapangyarihan. Bibilang ako ng 3, pag-isipan mo kapatid ang mga sinabi ko. Para buhay natin ay mabago, at tuluyan ng maging isang tunay na Kristiyano. 1, 2, 3, tapos na po ako.
Amen. To God be the glory po. And I just want you to share po, ito po yung verse na bago po ako naging Kristiyano, ito po yung natutunan ko agad at nasa ulo ko in Jeremiah 17 verse 7. Blessed are the man who trust in the Lord and whose hope is the Lord. Amen. Ito pong verse na ito, alam niyo po yung pinagkaloob na sa akin, na kung sino man po yung magtitiwala sa ating Diyos na buhay, mag-uumapaw po ang mga pagpapala sa ating buhay. Alam niyo po yun, magiging stable ka, yung resilient, yung fruitful, even sa lahat po ng difficult times. Kaya po, kagaya ng sinabi po ng ating kapatid kanina sa kanyang katuruan, magtiis lamang po tayo. At alam ko po, sa pagtitiis natin yun, nakafocus po tayo sa ating Panginoon. Kaya, sa lahat po ng ating mga pagraranasan pa o dadanasan pa po natin, sa ating Panginoon po natin, ibuhos at ipagkatiwala ang lahat. Amen. To God be the glory po. God bless us all. For the first time, tahimik ang mga ating congregation. Sabi sa 2-3 bilang ako. Announcement na po tayo. Nagbago ng kanyang weekdays. Di ba? Lalo naging para mas lalo pa tayong mabago. Tayo po'y mag-isa sa ating banal na gawain. Lunes po is couples and singles OTC. Martes is prayer, revival meeting. Wednesday, my children, no? Children OTC and CYN din. Wala. Meron ang sabi dito. Life Group, CYN, Lumayan, Gentles. Life Group, 6:30. At Thursday po is our midweek service. At sa Friday po, o diba, isang linggo, sa Friday po is our night of power. Sa Visalia po tayo at ang host po ay ang District 3. At sa Sunday, as every Saturday is our evangelism every 4 p.m. And Sunday is our North Central Sanctification. Nag-isa po tayo dahil kaninang madaling araw, grabe po ang daloy ng presensya ng ating Panginoon. So be blessed at mag-isa po tayo sa pang-araw-araw na banal na gawain ng ating Panginoon. God bless us all. Praise the Lord. Sige po kami lahat ay tumayo at ibalik natin ang lahat ng kapulihan. Magsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Napakabuti mo, aming Diyos na iyong inighang luluhan. God.
Hallelujah, Lord. Tulad po namin inalit, Lord, napakabuti po sa mga buhay, Lord. Kaya maraming salamat po, Lord. Kaya maraming salamat sa umagang ito, Lord. Alam po, Lord, na kayo po naging programa namin sa umagang ito. Kaya napakatagumpay po, Lord, na kaming gawain. Alam po dito sa aming tinataas po, Lord, sa aming ito, Lord. Kaya salamat po, Lord, sa umagang ito na pagsama mo sa aming kalagitnaan po, Lord, ng bautis sa amin, Lord. Kaya maraming salamat po, Lord, sa lahat po, Lord, ng ginamit mo sa umagang ito, Lord. Lalo po sa aming kapatid na si Brother Joe Valdez, Lord, na sa kanyang buhay po, Lord, maraming salamat po, Lord. Alam po, Lord, na patuloy mo po siya pagpalain. Yan po po, Lord, ng kanyang buhay, Lord. Bigyan po sila ng wisdom na pag-ayon po, Lord, ng kanyang buhay. Sa lahat po, Lord, ng yung kagustuhan po, Lord, sa kanyang buhay, Lord. Lord, dalahin po, pati po, Lord, ng kanyang buong pamilya, Lord, pagpalain po dito, Lord. Nagiging pa po, Lord, sa kanyang nasahan, Lord. Ganon din po, Lord, sa panguna po, Lord, ng aming mga awit, Lord. Si Brother, Lord, muli po palain mo ng kanyang grupo, Lord, na bigyan po, Lord, siya ng angelic voice po, Lord, lahat po ng kanyang makasama, Lord. Nadala po palagi kami, Lord, sa mataas na taas po, Lord, na ay pagpupuri sa umagang ito, Lord. Kaya maraming salamat, Lord, sa kanyang buhay, Lord. Ganon din po, Lord, sa mga kasama namin, Lord. Ang kapatiran po, Lord, na lumalo po, Lord, sa ganon din po, Lord, sa mga nanonood po ng live, Lord. Maraming salamat po, Lord. Alam po, Lord, na pagpapalain, Lord, tayo lahat ng ating ginagawa, Lord. Kaya magtiis lang po, Lord, tayo hanggang suli po, Lord. At matatanggap po natin ang kanyang papala, Lord. Kaya salamat po, Lord, sa umagang ito. Kaya, Lord, binabalik ko na sa kinukot namin palagi, Lord, ng kayang salita po, Lord, sa number 6, 24-26. May Lord, please us and keep us. May the Lord make his face and be gracious to us. May the Lord turn his face toward us and give you peace, Lord. Kaya, maraming salamat po, Lord. Tumuloy na sa aming sambugalangin sa mga ito. In Jesus' name, Amen.